Hello! Kamusta? Once again, this is your Doc Mechanic Mong. May gagawin tayo ngayon dito na Sniper 150 kakarga natin. Kaso, wala pa yung mga mechanic natin. Mukhang tulog pa. Nagsimbang gabi kasi kami kanina. Ngayon pupunta natin sila sa kanilang mga bahay. Nel! Junel! Nel! Junel! Tangin. Tulog. Ban! Ban! Kamusta? Tulog pa si Jirel. Oh, ang ulam mo. Wow! Pansit Canton. Baka naman. Kala ko maglinis ka na. Tulog pa po yung master mechanic natin. Andun sa kabilang bahay. Ano oras natin simulan? Ano oras ka? Alas 10 na ata. Sige, maya-maya. So, ayun na nga, binabaklas natin yung Sniper 150. Ayan. Kung mapansin nyo, yung mga ginagawa namin is wala yung customer. Ayan. Ayan. Kahit wala yung customer, tiwala sila na iniiwan yung mga motor nila. Kaya salamat. Salamat sa mga customer namin na patuloy sa suporta at sa pagtitiwala sa gawa namin kahit iniiwan nila yung motor nila. Ayan. Kasi mahirap magtiwala talaga sa mga mekaniko, lalo na yung mga alam nilang, uy, merong gold bolts o mga ganyan, na nakawin pa nila, papalitan pa nila, mga ganyan. May mga ilan nilang mga mekaniko, ganon. Maging tapat kayo sa mga customer nyo para magtiwala sila. Katulad dito, hindi pa namin natatapos. Baka mamaya papalitan niya yung ito, tapos maisipan niya 4 valve na lang. Hindi wala na naman yung vlog nating nauna. Kaya hindi ko pa siya na ipopos. Kasi actually andito pa lang kami. Tinatapos pa lang namin, inintay namin kung ano pa yung mga idadagdag. Mga ganun. Mga ibang piyesa dito naman na. Ayan. Tapos kahit naiwan dito yung mga motor ng mga customer namin, hindi namin hinahalo-halo yung mga pyesa o mga sa kanila. May sarili-sarili silang mga container katulad nito. I-unbox ni Van yung mga nakapaloob sa mga pyesa na nandun. Ayan, kung papansinin nyo, naka-energy drink pa yan, inaantok pa yan. Ayun, maging tapat lang kayo sa customer, maging totoo ka. Maging totoo ka sa nararamdaman mo para sa kanya. Ano ba? Oh, sa liligawan ni Van. Tapat yan. Hindi man loloko, mukha lang gago. Okay, una natin gagawin is tanggalin muna natin drain muna natin yung coolant. Yung tornilyo dito sa may block niya. Ito, 8mm. Ayan. Tapos, tatanggalin natin yung mga hose ng radiator para ma-access yung cover. Tatanggalin din yung pipe at yung oil. Tatanggalin din natin yung water pump, mechanical water pump, para ma-access yung timing gear niya. Yung timing para may sentro natin. Kasi kung titignan nyo, sa mga sniper, hindi nyo siya pwedeng pasukan dito ng socket na number 17 para may sentro. Kaya ang gagawin din natin, tanggalin din natin to para makuha natin yung EDC nya at may sentro din mamaya doon. Iwas din yung para mahulog yung chain, kaya tinatanggal din namin to. Tapos tatanggalin din namin yung sa may clutch part kasi magpapalit kami ng
oil pump at nakakabit na dati dito is hyper clutch. Ayan. At para ma-access din yung sa may topean, kailangan mo na matanggal to. Kaya kapag nagpapatope kayo, kung papansin nyo kung magtotope, ayan, ganito ang proseso. Paano nyo maisesentro yan kung hindi tatanggalin yung pump? Ngayon, kailangan nyo din kapag tinanggal yung pump, kailangan nyo din magpalit ng coolant para maitope natin. Ayan. Ayan. Bago magtope, tignan nyo yung mga proseso. Kailangan tanggalin natin yung radiator. Tapos, tatanggalin natin yung water pump, mechanical pump, para ma-access to. Itong topean, yung head cover nya. Sa pagsisentro pa ng Sniper 150, ayan na, pwede nyo na, yan, nahuga na yung exhaust nya. Ito yan, natotope po yan. Ayan, ito naman yung intake. Itong linya rito, nakatapat siya dun sa linya rito. Tapos, sa may magneto cover naman, may makita po yung linya rito. Ayan, nakaturo dun sa may mismong arrow. Mamaya makikita nyo kapag tinanggal namin itong magneto. Ayan. Okay mga kamads, natanggal na natin yung mga cover dito, mga harang. Ngayon, para tanggalin yung magneto, ito pala yung sinasabi ko kanina. Sa may butas, saan yung niya, magneto cover? Yun, sa may butas niya, yan, makikita nyo yung parang triangle, yan, sa dulo, yung itsura, ayan. Tinatapat nyo siya doon sa may linya. So, ito po nakakabit yung sa Sniper is hyper clutch by UMA. Yan, hyper clutch. Then papalitan din natin yung clutch damper nya. Ang parehong clutch damper ng Sniper 150 is for TMX 155. Ito, papalitan natin. Mapapansin nyo kapag magkipalit to, ang maririnig nyo yung parang helicopter sound. Ito, maalog na. Supposed to be dapat konti lang play nyan. Ito, yan, helicopter sound kung sakali. Ayan, tatanggalin natin to at magpapalit din tayo ng oil pump gear for S1M. Ayan, tatanggalin natin to, tapos bababa na rin natin yung sa may head. Sa head, ang tornilyo niya is dalawang allen sa may part ng pump. Ito, dalawang allen na mahaba, tapos 4 na 12mm socket. Sa 2, 3, 4. Ayun. Okay mga kamads, ang next na gagawin natin ay disassemble natin yung mga internals ng head. Ayan, ito yung mga dowels. Ayan. Basta tanggalin natin yung cam lock o cam holder. Ayan, kapag natanggal na tong dalawang to, pwede na natin hugutin yung mismong cam. Tapos pwede na rin natin patanggal yung mga rocker arm. Walang lock po to, kaya hugot lang. Kaya ng kamay, pagkahugot ng stud, ayun, hugot nyo na rin yung mismong rocker arm. Tatanggalin din natin yung auto sensor nya.
at yung thermostat sensor. Tatanggalin natin yung mga valvula at valve spring at sisimulan natin siyang i-port. Sa susunod na lang na video ko i-explain kung paano yung mga portings. Ngayon papakita ko yung before and after. Ito yung before. Yan yung before. Itong manifold, hindi na natin gagamitin yung manifold kasi may kasamang manifold yung throttle body natin. Kasi ito naman yung thermostat niya na ako niya yung specific na init, bubukas to para magpasok ng panibagong coolant sa mismong head at papunta sa block. Ito yung mga vent ng coolant. Yan. Isang tips sa pagbabalik nito o yung paglalagay kayo ng bago, huwag niyong dadamihan ng pandikit kasi may tendency to na magbara yung pangdikit na ginamit natin o yung silicone gasket na ginamit natin, ano man yan, liquid gasket, mga ganun. Babara yan, pupunta dito sa mga vent, mababarahan yan, cause ng isang overheat. Tapos, isa pang cause ng overheat ay yung mga sirang gasket. Always use a new gasket pag magre-rebuild kayo. Kasi yung mga old gasket na to, natutuklap yung mga pintura nito, pwedeng pagkosan ng overheat o yung paghalo ng coolant sa chamber natin. Ayun. Ngayon babaklasin natin yung manifold, yung sensors, yung thermostat, yung valvula, tapos sisimulan natin siyang i-port. Okay. Ipag-usapan natin kung ano ang purpose ng thermostat ito. Yan. Ito, naka-close to kapag malamig pa yung makina. Ngayon, aangat to. Aangat yan kapag mainit. Tapos, ipapasok niya yung cold coolant from radiator papunta sa head and block. Okay. Yung mga iba, tinatanggal nila to para tuloy-tuloy yung ikot. Pero, para sa akin, hindi siya applicable kasi walang time na lumamig yung coolant bago bumalik sa head and block. Ang purpose nito is i-retain niya muna yung mainit na coolant sa radiator at papalamigin bago ibalik yung malamig na coolant sa head and block. Yun ang purpose ng thermostat. Kung tinanggal nyo to, ang mangyayari, tuloy-tuloy na lang yung ikot niya na hindi pa napapalamig yung coolant, bumabalik na agad sa block at head. Okay. Tanggalin natin to, tapos yung sensor niya. Ito naman yung nagdi-dictate na kapag nakuha niya na yung mainit na temperatura, sensor to na sinasabing kapag namumula na o yung nag-warning na yung sa may panel gauge nyo na mainit, ibig sabihin overheat, ito yung nagsasabi doon, ito yung sensor nya. At ito din yung nagsasabi na mag-on na yung fan natin. Kung hindi nag-on yung fan natin ng radiator, isang cause ito or yung relay na nasa harapan niyo. May relay yan na narinig nyo na clicking sound na nag-on yung fan. Okay, natanggalin na natin yung valvula. Tapos, ipoport na natin. Pakita ko muna ngayon yung before. Makikita nyo may mga casting siya, magaspang pa. Tatanggalin natin yan at papakinisin. Ang pinapakinis lang natin dito is yung exhaust. Bakit hindi natin pinapakinis yung intake? Pag pinakinis natin yung intake, ang mangyayari is hindi na mag-automize yung gasolina at yung hangin. Hindi na magre-retain muna nito at magiging droplets bago pumasok sa chamber. Ang nangyayari, pasok ng gasolina, diretso na lang yan at papunta sa mismong chamber. Kaya minsan, sobra sa gasolina o nagbabag. Yun is for mga carb type. Sa mga FI naman, meron na tayong ECU na programmable para maayos yon. Kaya meron tayong injector, yun yung nagbibigay ng tamang gasolina. Tapos yung throttle body naman, yung tamang mixture na hangin na papasok at maghahalo yung gasolina at hangin papunta sa port at papunta sa chamber para yun yung ibaburn niya. Ang pinapakinis natin dito is yung exhaust. Bakit pa natin pinapakinis yung exhaust? Kasi, yan, mapansin nyo, di ba magaspang? Ngayon, kakapit dyan yung carbon deposit. Kung makinis ang port natin sa exhaust, wala na siyang kakapitan, diretso na lang yan at hindi
magkakaroon ng mga makakapal na carbon build-up. Yun. Simulan natin i-port. Ipapakita lang natin yung before ng porting. Okay. Ito yung head. Ito yung intake port. Ayan. Susunod na video kasi dito is tapos na ang port. Okay. Ito yung exhaust port. Ayan, makikita nyo. Ayan. Okay, sa pag-port naman, not necessary na the bigger is better. Not all the time na kapag malaki ang port o yung sobrang laki ng port is maganda. Mga iba, kapag sobrang laki is overport, is sungaw. Meron kasing specific na diameter at measurement para dito. Kung may flow bench test tayo, mas maayos. Pero as tayo na wala pang flow bench test is matagal ko nang ginagawa to. Alam ko na yung kamalian na hindi ko na dapat gagawin. Nung una, o karamihan sa atin is na ang paniniwala natin is pag malaki ang port, malakas. Pero actually, hindi. Kapag na-overport nyo is sungaw. Akala mo ang ganda ng tunog, kargado, pero actually, sa tunog is kargago. Ano ba yung kargago? Yun yung ang lakas ng tunog, pero walang takbo. Ayun. Okay. Ito yung itsura ng before the port. Next na vlog natin is tatalakayin natin doon kung ano yung mga tamang procedure sa pagpo-port. For now, ito muna kasi kailangan nating ihabol before mag-New Year itong motor. Bagong set, bagong taon, ika nga nila, diba? Ayos. Then, ang ma-advise ko lang sa mga baguhan o yung mga hindi pa bihasa, kung nagbabaklas kayo ng makina, katulad ko dati, ang ginagawa ko, kung hindi nyo kabisado, is labelan nyo isa-isa at iayos nyo para hindi kayo magkamali sa paglalagay. Tapos, kung meron kayong mga container katulad nito, kung sa panggilid lang, o yung pag sa clutch parts lang, mga ganyan. Kapag sa mga engines, sa mga ganyan, dito, lalagay nyo container. Ngayon, para hindi maihalo-halo yung mga tornilyo, kung para sa engine lang, kung para sa crankcase lang, preference ko lang, as a perfectionist na yung ugali natin gusto nating maayos ang pagkaka-label, ganito ginagawa ko. Meron din ako lagayan dito, mga to is tornilyo sa mga fairings. Ayan, para hindi mawala. Tapos, ito naman sa mga panggilid. Ayan, valvula. Tapos, ito, iniiwasan nating mawala. Yung mga lock nila. Ayan, yung maliliit. Pag nawala niya yan, hindi bibili ulit ng bago. Hindi naman natin pwedeng ipabili sa may-ari kasi hindi naman nila kapabayaan. Kapabayaan nating mekaniko kapag meron tayong nawalang mga pyesa. Ayan. As much possible, mag-invest din. As much possible, invest sa proper tools para hindi tayo makasira ng mga tornilyo sa maling pagtatanggal. Ganon. Or saka kumuha din kayo ng mga container para paglalagyan ng mga pyesa-pyesa. Yun. Lalo na kapag nagbaklas tayo ng mga gears, mga ganon, para hindi sila mawala. Lalo na kapag madami kayong mga ginagawang mga motor o mga makina. Kapag nagkalat yan, nahihalo-halo natin. Ayan. Siyempre ayaw naman natin na mapasama tayo sa mga customer natin. Kung malinis ang gawa nyo, babalik-balikan kayo. Kung matama ang gawa nyo, babalik-balikan kayo. Kailangan nyong bigyan ng tiwala ang mga customers nyo na kung iniiwan ang mga motor ninyo is bigyan nyo sila ng kampante sa sarili nila na walang mangyayari sa mga makina nila. Kung paano nila inaalagaan yung mga motor nila o mga makina nila is ganun nyo rin alagaan ang mga gamit nila. Yun. Hindi dahil may nakakabit dito na gusto kong kunin, is mag-isip naman kayo. Kung motor nyo ba yon at kinuhanan ng gamit, di ba? Sakit sa loob. Ganon. Bago nyo gawin sa iba, is tandaan nyo, gusto nyo rin ba gawin sa inyo? Ayun. Okay, poport na natin. Then, after this video, tapos ng poport. Okay, nasa 75% tayo.
mula sa throat hanggang sa pinakailalim na port dito sa exhaust. Ayan. Pagpa-port kasi hindi yan minamadali. I-measure natin na maayos para makuha natin ng tama, para tama rin yung takbo niya at maayos. Naman sa intake, yan, after ma-port, intake port. Ito naman sa exhaust port. Yan.